Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon yung pahayag ni Senator Hontiveros na tinawag niya si Pastor Apollo Kibuloy na banta sa kapayapaan at seguridad sa ating bansa. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star ngayon, balita is na-interview siya sa Bibi. Okay? At ito yung kanyang payag. Basahin ko. Kibuloy has a private army. It is armed. And they post on social media that they are ready to almost kill themselves. And they are ready to use their weapons. Willing to go wild just to protect Kibuloy. He is a threat to the country's peace and order. Okay, yun ang kanyang payag. So, isa-isahin natin. Private Army. Ano ang definition ng Private Army? Totoo, maraming licensed firearms na nakapangalan kay Pastor Kibuloy. So, ito yung isang nirereklamo ni Senator Hontiveros sa PNP na bakit hanggang ngayon hindi pa na-cancel ang mga license ng maraming firearms na kapangalan kay Pastor Kibuloy. So, dahil lang sa maraming firearms na nakapangalan, nakalisensya pangalan ni Pastor Kibuloy, tatawagin mo na ba yan na private army? I don't think so. To me, ang private army, example, yung New People's Army. Naghahasik sila ng terorismo sa bansa. Yung mga firearms nila, hindi lisensyado. Hindi kung naka-register man sa gobyerno, siguro yung nasamsam nila galing sa mga tropa ng gobyerno. So, yun ang private army. Ano pa noon? MNLF, MILF, nung wala pa tayong peace agreement, considered na private army sila. Okay, mga politiko. I have seen in Mindanao, hindi ko nabanggitin yung mga probinsya. Nako, ang mga mayors, congressmen, governor, paglabas, ang daming armed bodyguards. Yun ang sa tingin ko, private army. Ang pagkakaalam ko, itong mga firearms na nakaregister sa pangalan ni Pastor Kibuloy, meron siyang registered na security agency. So kung security agency yan, edi dumaan sa proseso. Recognized by the government, controlled by the government. So, hindi private army. So, I beg to disagree with Senator Hontiveros. Excuse me. To me, walang private army si Pastor Kibuloy. Ang pressure, ito, panawagan ni Senator Hontiveros sa PNP, i-cancel nyo na, i-revoke nyo na yung mga lisensya. Hindi naman pwede na basta-basta i-cancel dahil lang may warrant of arrest na. Meron pong procedure, merong rules. Yung mga dahilan para makancel ang lisensya ng firearms. Okay, ni-research ko. Number 1, kung ang mga owner na-involve sa illegal drugs, gambling, or commission of a crime by involving firearms and ammunition. Okay. So, na-involve ba sa drugs si Pastor Kibuloy? Hindi man. Illegal gambling? Hindi naman. Nakakommit ba siya ng krimen na ang ginamit yung mga firearms na nakalisensya sa kanya? Hindi man. O di, lusot siya dito. Another
prolonged non-renewal of license. Expire na. Tapos hindi nire-renew, pwede na. Wala na. Makancel na yung lisensya. Illegal transfer of firearms. So, hindi man niya i-transfer yung firearms. Violation of election ban. Wala pa namang election. So, hindi siya pasok dito. Order of a court. Kung ang korte, yan. Example, Pasig, RTC, Davao RTC, yung nag-issue ng warrant of arrest. Kung may order na i-revoke ang mga lisensya, yun na yun. Example, si ex-Congressman Teves, marami ring firearms na nakalisensya sa kanya, na-revoke yung mga licenses na yun. Ano pa? Submission of fake documents. So, wala naman. Ito, conviction of a crime involving moral turpitude or any crime na ang parusa is 6 years and above ang pagkapreso. Tanong, na-convict na ba si Pastor Kibuloy doon sa mga kaso na i-file sa kanya sa korte? Hindi pa. Hindi pa nga na-trial eh. Kaya, I'm sorry, medyo medyo natataranta na, naaaburido na. Hindi na makatulog-tulog si Senator Hontiveros sa kaisip itong kalagayan ni Pastor Kibuloy. Lisensya pinag-didiskitan. And then, sa interview sa DCBB, ganon din na inulit niya yung panawagan sa PNP na bakit hanggang ngayon hindi nyo pa naaaresto si Pastor Kibuloy. I think pangatlong beses niya na ito ang kanyang statement sa interview sa radyo, 3 warrants were issued on them kay Pastor Kibuloy. 1 from Davao, Pasig Court for a non-bailable offense and warrants from the Senate itself. Tapos, sabi ng senadora, but he still couldn't be arrested. So I am calling on the new PNP chief, Marbel, to step up because there might be a failure of intelligence as Kibuloy's whereabouts have not yet been determined so that he can be arrested. So, grabe ngayon, pressure ni Senator Hontiveros ang PNP. In fairness, ginagawa naman ng PNP ang kanilang makakaya. Gusto nilang arestuhin. Kaya lang, napakahirap po mag-aresto sa isang tao na determinado na magtago. Makarelate ako niyan dahil nung nasa serbisyo pa ako, yung paghahanap namin sa mga NPA, although hindi namin naarestuhin, kasi kalaban sila eh. Ang hirap maghanap ng mga rebuilding NPA kasi napakaluwag ang area sa Mindanao. Tapos, maraming mga tao noon na sumusuporta sa NPA at ang mga tao ang nagiging depensa ng mga NPA. Itinatago nila ang mga NPA kaya hindi namin alam na NPA na pala yun. Nakikita namin, nandyan lang sa mga barangay, farmer kunuhay, umaakyat ng nyog, nag-harvest ng nyog, o nag-harvest ng mais, okay, naglalaro ng basketball, mga NPA na pala yun. Kailangan ng mass-based support. So, dumating ang panahon na nakuha namin ang suporta ng mga tao. Yun na, nagsabi na sila, sir. Yan, mga NPA yan. Ayan, nahuhuli na namin. Sir, ang mga NPA nandun sa lugar na yon. Nandun sila nagkampo, natulog, punta namin nandun. Yun. So, yun ang intelligence. So, bakit nahihirapan ang PNP sa intelligence?
Hindi nila matukoy na saan kasi I believe si Pastor Kibuloy nandyan sa lugar na maraming nagmamahal sa kanya. So hindi po yan madali. Kagaya si DG Bantag, sobra 2 years na mula nung na-issuean siya ng warrant of arrest hanggang ngayon, hindi pa rin mahuli-huli ng PNP o NBI kasi kulang ng intelligence ang NBI, PNP kasi walang gustong magsabi. So labanan na ito ng battle of the hearts and minds of the people. So yeah, it's a challenge sa PNP. Paano nila malaman ang kinaroroonan ni Pastor Kibuloy? But naawa ko sa kanila yung pressure na ganyan. Akala ni Senator Ontiveros madali lang. Mahirap po maghanap ng isang tao na maraming gustong tumulong para itago siya. So, naawa na tuloy ako kay Senator Ontiveros kay sabi ko, parang aburidong-aburido na siya. Na natataranta, gustong-gusto niyang maaresto si Pastor Kibuloy para iharap sa kanyang Senate hearing. Good luck po sa PNP at kay Senator Hontiveros.